Mainit na balita. Diba si Bobby Tiglao, ginasuhan din nila o kakasuhan ba nila yung The Manila Times? Di ba? Kasi doon sa mga inilabas na mga memo galing from the government, so ito yung ginagawa nila mga kababayan, totoo yung memo. Pero sasabihin ng mga bangag, ay hindi totoo yan. Peki yan. Ginawa nila yan para maghanap ng paraan para kasuhan ka or what. Tapos i-deny nila. So ito po ay magaling ang mga bangag na ito para what? Para i-weaponize nila yung mga fake news narrative nila. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Dokumentong naglalaman ng plano para pabagsakin di umano ang mga Duterte. Tuluyan ng nalantad. Tila napatunayan na nga na matagal na talagang pinaplano ang demolition job laban sa dating Pangulong Duterte at mga kaalyado nito sa politika. Sa inilabas niyang dokumento ng The Manila Times ay makikita dito ang mga strategiya ng Partidong Lakas CMD at ng administrasyon na pinamagatang Oplan Horus at dito nga nakadetalye ang kanilang mga gagawing hakbang para atlakihin at pabagsakin di umano ang pamilyang Duterte. Matapos ngang magtrending ng balitang ito, ay agarang naghain ng kasong cyber libel si Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipe sa nasabing pahayagan ng The Manila Times dahil nga di umano sa paglalabas ng malisyosong dokumento na ayon pa sa kanya ay wala daw katotohanan. Kasabay din ito ay humingi ng tulong para sa agarang aksyon sa National Bureau of Investigation para paimbestigahan ang kumakalat na dokumento na di umano ay galing sa kanila na layunin niyang pabagsakin ang mga Duterte. Umani nga ito ng samot-saring reaksyon mula sa publiko at ang ilan nga ay tila nagtataka kung bakit para bang guilty yata ang naging reaksyon ng kampo ng administrasyon base sa pagdedemanda at pagpapaimbestigang ginawa nito na halatang nagulantang sa paglabas ng nasabing dokumento. Sa isang pahayag nga ng political vlogger na si Maharlika ay sinabi niyang isa na naman itong pakana ng administrasyon at di umano ay sila lang din ang gumagawa ng issue at sasabihin peke para di umano i-weaponize ang kanilang fake news narrative at para patahimikin di umano ang mga kritiko ng administrasyon. Magaling sila dyan sa pagsisinungaling nila. Magaling sila magtanim ng mga kasinungalingan. Yan ang ginagawa nila sa amin, di ba? Remember, I think a month ago ba yon or mga 2 months na, nang nagkaroon sila ng tanim, fake news sa akin, sa kay SAS, na nagpadala sila na kunyari yung mga police na yon na nakamaskara na nasa sasakyan, kunyari, galit na galit at mag-aalsa na, parang may mga ganong silang pinadala sa amin, ina-detect namin ni SAS yun na yun ay isang malaking kasinungalingan. So, hindi mo epekto yun. Kaya itong mga state-sponsored na ito, mga kababayan, itong mga kasinungalingan nila para, una, pag inilabas mo, sabihin nila, ay fake news tong mga to. Where in fact, galing mismo sa kanila. Galing mismo sa mga bangag. Sabihin nila, fake news ito para pag-file sila ng kaso, makapanakot sila. Pero ang totoo, sila rin ang nagpapakalat ng kanilang disinformation. Si Lisa Panas, si Marcos Jr. ang nagpapakalat ng mga kasinungalingan para i-gaslight. At i-manipula nila, ito yung taktika ng mga demonyo eh. Diba? Para, ang iisipin ninyo, let's say for example, may mga vloggers naglabas para humina ang kredibilidad ng isang vloggers o ng isang newspaper company like, diba, si Bobby Tiglao. Ginasuhan din nila o kakasuhan ba nila yung The Manila Times. Di ba? Kasi doon sa mga inilabas na mga memo o memo galing from the government. So ito yung ginagawa nila mga kababayan, totoo yung memo. Pero sasabihin ng mga bangag, ay hindi totoo yan. Peki yan. Pero ang totoo, ginawa nila yan. Para nga mag-gaslight. Ginawa nila yan para maghanap ng paraan para kasuhan ka or what. Tapos i-deny nila. Di ba? Sino pa ba maniniwala sa bangag na administrasyong ito? Di ba? Maglalabas sila ng mga memo na ganyan, tapos i-deny nila. Katulad nga, ulit-ulitin natin, nung sinabi nila na ang pre-op authority to op na nilabas ko, na may perma ni Agent Morales, hindi daw totoo, pero lumabas na yung mismong testigo. So ito po ay magaling ang mga bangag na ito para what? Para i-weaponize nila yung mga fake news narrative nila. Na
galing sa kanila mismo yung memo na yan, ginagamit ng administrasyong bangag na ito para ma-justify nila itong mga fake news narrative nila na tayo dito, mga kritiko ay nagpe-fake news. Pero sa totoo, sila ang nagpe-fake news. Ngayon, ipinapasa yan sa atin ng mga kritiko, tinatakot tayo, like mga whistleblowers, yung mga puting ahas natin na nagbibigay sa atin ng information. Di ba? So yan ang ginagawa nila. Kasi ang plano talaga nila ay sirain tayong lahat, ubusin tayo. Ubusin si mga Duterte, di ba? Nakalatag na yan kung sino yung mga like si Senator Bongo, si Bato, si Pulong Duterte, si Manscarpio. Lahat yan gusto nilang kasuhan, gusto nilang ikulong, gusto halos lahat na lang, gusto nilang kidnapin o paalisin sa Pilipinas ang mga Duterte para maghari ang mga bangag. Kasi ang pinakamalakas at pinakaminamahal ng Pilipino, majority ng Pilipino, nakita nyo naman po yan, all over the world, noong kinidnap nila si Pangulong Duterte, ang mga taong hindi naman nagpo-politikang post sa kanilang mga Facebook ay lumabas sa kalsada, nanindigan at sumuporta kay Pangulong Duterte dahil sa ginawang pangidnap o pagkanulo ng bangag administration na ito. So itong kanilang gaslighting, disinformation, yung kanilang mga black ops o black propaganda, ito po ay what? Ito ay mando ni Bangag at ni Lisa Tanas. Kasi gusto nilang pahinain ang impluensya ni Inday Sara. Pero hindi nila mapahina kasi the more na sinisira nila si Inday Sara, kaso dito, kaso ganyan, impeachment dito, impeachment ganyan, lalo siyang minamahal. At lalo tumitindi ang pag-alab ng puso ng bawat Pilipino at ang mga bangag ay bumubulusok pababa. Tingnan mo ngayon, yung kanilang dating kaalyado na si Camille Villar, di ba? O, recently, ano ang sabi? Sisilipin ang kanilang mga negosyo, iimbestigahan ni Bangag. I think, ang sabi dito? Tingnan natin, mga hitad. Alright? Yun nga, sabi ko nga sa inyo, mga palangga, hindi na nakakagulat yung mga case na pinafile sa amin, kay Spokes Harry, sa akin, kay Inday Sara, di ba? Kasi talagang ano nila to talagang ito ay kanilang planado. At wala na nga silang pakialam, pinakidam na nga yung Pangulong Duterte. Ito nga, itong araw na ito, di ba, binalita dyan, Marcos Bangag will order a probe on the alleged poor service and expensive water bills of the Villar-owned Prime Water. Ang sabi ng Tara-Tara na spokesperson nila, ang kakulangan ng sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon. Ako, hindi naman, kung ang sa akin, kung may mali, kung mabagal ang serbisyo, kung may pagkukulang ang mga Villar, maganda yan. Pero ito ay kitang-kita na politika lang. Bakit ngayon lang niya pa-imbestigahan? Kasi kumabilang bakod si Villar, di ba? Itinaas ni Inday Sara yung kanyang kamay. So dahil ang mga bangag ay vindictive narcissist, sinabi ko na sa inyo to dati pa, ay talagang uubusin yung mga taong nagsasalita, nag-criticize. Right? So uubusin talaga tayong lahat. Kaya talagang dapat ay tuluyan ng manindigan ang lahat. Lahat kayo, ang mga pulis ngayon, yung napag-usapan na namin ni JM na nakaraan, may mga pulis na binubuhay ang kanilang mga kaso o tinatamnan sila ng kaso. Talagang pinag-iinitan sila dahil nga pag sila ay umayon o magkaroon sila ng political opinion nila, umayon sa mga Duterte at hindi sila sang-ayon sa mga bangag, sila ay what? Tatamnan ng kaso or sisilipin ng kanilang mga tax pag, ang kanilang mga negosyo, kung ito ay mga negosyante. Yun ang ginagawa ng mga bangag, mga kababayan. Kaya no wonder. Okay, here we go. Kaliwat kanan, okay, ito. Kaliwat kanan ang krimen. Meron pa nga silang pinalabas dati, ngayon, di ba? Arrest of national with spy device near Comelec. Okay? Ito daw ay hinuli na nila. I hope totoong spy yun. Okay? Alam mo naman, ang mga bangag, may hinuli, na kunyari sangkot sa droga, tignan mo yung alitagtag, yung driver, nasaan na? Di ba? Wala na, nasa na yon? May update na ba doon?
Ano ang nangyayari ngayon dito, mga kababayan? Balita, April 30, mayroong namaril sa resort. Isa, nagurgur. Dalawa, sugatan. So ito yung larawan ng bayan ninyo, delivery rider. Gurgur habang nakapila sa ayuda. Tingnan nga natin to. Binawian ng buhay isang delivery rider habang nakapila sa ayudang ipinamahagi sa Marikina Sports Complex. Ito yung kay Kimbo yata to. Napatid ng Marikina City Police noong Martes, April 29, na nakapila ang 20 years old na delivery rider para sa ipamahaging ayuda. Gayunpaman, nawalan naman ng malay ang binata sa naturang lugar at isinugod sa Amang Rodriguez Medical Center. Ayan, kita mo dahil gutom siguro, hindi natin alam kung anong sitwasyon ng kawawa naman yung ating mga palangga. O dalagita, ginurgor, ibinaon sa hukay ng kanyang jowa. O ito yung mga narinig, ito yung mga balita nyo ngayon, mga kababayan. Okay, sino ito? Naglabas ng opisyal na pahayag, ano to? Ito nga yun, yung sa Prime Water o Bulacan. Vice Governor Alex Castro nagsalita na sa tugon ng Malacanang tungkol sa Prime Water. Nga, ito, naglabas ng opisyal na pahayag si Bulacan Vice Governor Alex Castro hinggil sa tugon ng Malacanang na imbestigahan ang serbisyo ng Prime Water sa kanilang lalawigan. Ito pala yun. Ang sabi niya dito, taos puso daw siya nagpapasalamat kay Bangag, At that's all political. Politika yan, hindi ko nababasahin, walang kwenta. Ito si Wakwak, si Gwen Wakwak ay ngumangalngal din at sumisigaw din na ang kanyang pag-suspend sa kanya ay illegal daw at hindi daw siya bababa. Nagmamatigas. Ito si Gwen Garcia Wakwak. Kita ninyo ang inyong mga namumuno sa inyo. Kung hindi wakwak, buang, adictus benedictus, may mga saltik. Di ba? Ano pang aasahan ninyo? Dalaga. Tignan mo, hinalay at inilibing sa putika ng ka-chatmate. My God, yung mga anak nyo, bantayan nyo yung mga ganito. Cagayan de Oro yan, 11 years old. Ganon din. Pinagsamantalahan. Tapos tsuhin ang my God. Grabe, araw-araw ito yung mga pino-forward sa atin ng mga balita. Batikang journalist. Ginurgur sa loob ng kanyang bahay sa Aklan. Pinost natin ko kanina. Si Mr. Juan Johnny Pidayang. Number 1, supporter ni Attorney Vic Rodriguez. Pinost ko yung picture niya sa Facebook. Sino gumurgur dito? Di mga riding in tandem na mga bangag. Baka ito yung mga adictus benedictus. April 29, sa mga kababayan, ito yung nababasa ninyo everyday. Krimen, 64% ng Pilipino na naniniwala na ang problema sa demokrasya ng Pilipinas. Ayan. Kabina, ayun. Ay tungkol daw sa korupsyon at pagganap, kabilang ang dahilan daw, ng problema sa demokrasya yung mga fake news. Totoo to. Kasi ang nagpapakalat ng fake news, ang Marcos Bangag administration. Hindi ang vloggers. Hindi yung mga anti-bangag vloggers ang nagpapakalat ng fake news. Nagpapalaganap sa Pilipinas yung mga bangag-bangag vloggers. Mismo si Bangag, mismo si Lisa Tanas. Sila ang nagpapakalat ng fake news. Sila ang nagpapakalat ng krimen. Sila ang nagnanakaw. Sila ang nagigidap. Sila ang nagsasmagel. Sila ang nagpapalaganap ng pulburon. Dahil mismo ang presidente ninyo ay singhoters. Singhot king. Di ba? Ang sabi dito, from the Ateneo School of Government, sabi daw ng nila, ang resulta ng survey ay based doon sa 37% daw ng mga respondent na nagsabing may malaking problema ang demokrasya sa bansa, habang 27% naman na nagsabing ito ay minor lamang. Malaki ang epekto ng ginagawang fake news ng gobyerno ni Bangag. Tingnan nga natin dito. Nang tanongin kung ano ang pinakamalaking problemang kinaharap ng demokrasya, 67% ng mga respondent ang tumutukoy sa korupsyon, pagpapakalat ng fake news at disinformation bilang pangunahing issue. At itong korupsyon na ito, lahat to kay Bangag.
Junior. Pagkalat ng fake news, kay Bangag dito. Disinformation sila nagtatanim ng fake news eh. Diba? Tanim bala, tanim fake news. According to the report, itinuturing daw na halos kalahati o 49% ng mga respondent na ang misinformation ay isang major problem ng Pilipinas. Ilan pa sa mga isyong binanggit ay ang bureaucracy 22%, nepotism 21%, kakulangan ng kredibilidad ng institusyon or leader, walang ka. It's the same thing. Ito ay Bangag administration sponsored. Diba? So dahil may mga naninindigan like me, like you, mga kababayan, ang ginagawa nila ay gipitin, kasuhan, mapunit passport pa, sabi ni Sherwa. Kasuhan tayo, sindakin, yung mga random na mga nagpo-post dyan. Kanina may by the way, yung mga tinakot-takot ng NBI na mga vloggers, may taga-Saudi ba yun? Sana makipag-communicate po kayo para mabigyan ko kayo ng advice at magtulungan tayo, tutulungan namin kayo kung ano yung mga kinasasakdalan ninyo ngayon dahil yung isang tinakot nila nakausap ko kanina. Okay? Pero sabi ko sa kanya, stay strong. Yan ay mga paninindak lamang yan. Tapos nag-usap kami, ganito, ganyan. Sinabihan ko siya na i-report mo na si Jolol, director na tinakot ka kung saang bansa nandiyan ka. So in-advisean ko na siya na huwag siya matakot at ituloy ang laban at mag-voice out laban dito sa mga bangag na ito. So ayan po yung email natin sa baba. Dapat tuloy-tuloy lang ang ating pakikipaglaban. Huwag po kayong magpasindak sa yawa na ito. Dahil yun talaga ang purpose nila sindakin tayo. Now what? Sabi ni Pinky, magaling sa kasinungalingan ng mga addictus benedictus. Yes, sabi ni Zoro, bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Alright. Sabi ni Dance, daw? Sabi ni Brother Powder, Brother Powder, noong 2022 ay tapos na daw ang Cold War politics. Pero yun ang ginagamit nilang tactics. Ngayon, via misinformation and disinformation. Sila nga ang nagpapakalat ng misinformation. Sila ang nagtatanim ng fake news. Tapos sasabihin, ikakalat nila sa mga vloggers, tapos i-deny nila. Hindi nakapanipaniwala ang bangag na administrasyon na ito. Sila ang sabi nga, state-sponsored. Magaling sila sa kasinungalingan. Mr. Rebecca Ogata, yes. Watching from Moscow, Russia, sabi ni Josephine Quinto. Sabi ni Maki, hindi po ba pwedeng humingi ng tulong sa ibang bansa? No, huwag kayong humingi ng tulong sa ibang bansa. Kailangan yung kumilos. Kailangan Pilipino ang manindigan. Kinidnap na nga ang Pangulong Duterte Diba? Back to common sense now, thank you. Vote straight, sabi ni Cindy. Alright? PDP Laban. Mangga is attempting to dilute your expose. Sino si Mangga? Ano sabi niya? No. Never again kay Amy Marcos. Hindi kayo, sabi ko nga sa inyo, hindi malaki ang ginawa niya pag-open ng investigation niya kay Pangulong Duterte pag-kidnap ni Pangulong Duterte o yung inilabas nila na ito ay group effort sila. Sabi ko nga, hindi siya ang nag-expose. Kaya hindi siya dapat pasalamatan. Pasalamatan nyo lang siya kung siya ay magsabi na talagang ang kapatid niya, bata pa lang sila, nakikita niya na addictus benedictus at kawatan sila, at then manawagan siya mag-resign. Pero never again, wag na kayo magpabudol, wag na kayo tama nang nabudol tayo. Right? Tama nang nabudol tayo, never again sa mga Marcos. Mike Perez, no to Amy Marcos. Sabi ni Commander Aguila, never again talaga palangga, iboto na lang ninyo yung ibang, wag lang si Amy. Iboto nyo yung Duterte 10. Yun na, 10 lang iboto nyo. Wag na kayo, blanco nyo na yung 2. Di ba? Wag na kayo maboto. Pwede namang 10 lang Kailangan kayo mag-dance off na naman ni Attorney Harry. Bangag humingi. Oo nga, na-miss ko na kasi Spokes Harry Roque. Sabi ni Felita Torres, nako, bakit hindi naman mag-EDSA? Alam nyo, sabi ko nga, hindi natin kailangan manghingi ng tulong sa ibang bansa.
Kayo lang ang makakasagot diyan. Kayo yung nahihirapan. Kayo yung, kayo yung namumroblema sa mga bilihin, everyday, kakulangan sa trabaho, mataas ang presyo ng bilihin, ang taas ng inflation, ang sweldo ninyo, 700, 800 pesos. Tapos ang gastusin ninyo, 1,000. Let's say, I'm just giving an example, mga palangga. So, ganun kahirap ang sitwasyon ng buhay sa Pilipinas. Samantala, ang mga bangag, anong ginagawa? Pa-travel-travel, painom-inom, pahakot-hakot na lang ng pera ninyo. Diba? Wala na silang ginawa kundi uubusin ang pera ng bayan. So, yan ang katotohanan, mga palangga. So, recently, actually, I think yesterday, budget deficit widened 76% to reach 479 billion in the first quarter as the expansion of state expenditures outpaced revenue collection. Government spending jumped 22% to 1.48 trillion, sabi dito, while revenue only inched up to 7% to 998.2 billion, mga palangga. So, ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Ano na naman ang ibig sabihin nitong budget, budget deficit na ito, mga kababayan? Ibig sabihin, sa atin, na sa inyo, na mga karaniwang Pilipino, ay dagdag pasanin, dagdag buwis na naman ito, mga kababayan, dahil kapag lumalaki yung deficit ng isang bansa, ng isang bangag, alright? So, ang madalas na ginagawa ng gobyerno ay ipapatong, di ba, sa mga Pilipino, sa mga taxpayers. Di ba? Tataasan ang inyong mga buwis, and also, tignan nyo nga lang yung sa PhilHealth, di ba? Tataasan ang inyong mga premium. Di ba? Tataas ang mga serbisyo, kuryente, tubig, taas na ng mga bilihin at kung ano-ano pa mga excise taxes. Luging-lugi kayo, mga palangga. Bagsak, poor ang serbisyo na binibigay sa inyo. Red tape naglaganap sa mga government entities. Di ba? Ngayon, ang utang natin abot hanggang langit. Sino lahat ito? Sino maapektuhan ito? Kayo. Kayo, ang inyong health is affected na. Education, apektado na. Yung mga anak ninyo. Ang mga ayuda, yung pera, imbis na ibigay sa mga program, mga livelihood programs o mga project na kung saan mag-generate ng income, ginagawang tamad ang mga Pilipino na umaasa lamang dito sa mga ayuda na pinang-aadictus o pinang-totong-its. Diba? Sabi ko nga kanina, ito ay apektado ang inyong buhay dahil ang taas ng inflation rate. Kung ikaw ay minimum wage lang, 600 pesos, 700 pesos lang, ang iyong tinatanggap na sweldo, 4 ang anak mo, bibili ka ng bigas, o bilhin mo yung tig 20 pesos na bigas na manok o baboy lang ang pwedeng kumain. Wala ka ng choice eh. Hindi ka na